So, hello mga kabangers! Welcome back to my YouTube channel, and for today's vlog ay panibagong video na naman ang ating matututunan. So, panibagong araw, panibagong tutorial para sa ating lahat. For today's video ay share ko sa inyo kung paano tayo magkakaroon ng card sa ating GCash. So, yes mga kabangers, pwede tayo magkaroon ng card sa ating GCash kagaya ng mga ATM ng ating bank account. So mga kabangers, ano nga ba ang magiging purpose ng ating GCash card if ever nakukuha tayo? So mga kabangers, ito ay magsisilbi kagaya ng mga ATM cards ng iba't ibang bangko like the BPO, BPI, Land Bank at iba pa. So if ever na meron po tayong GCash cards ay pwede po tayong mag-withdraw kahit saang bangko na mayroong ATM machine. So yes mga kabangers, pwede po tayong mag-withdraw sa iba't ibang bangko as long as meron pong laman yung GCash account natin. So today mga kabangers ay samahan nyo ako dahil isi-share ko sa inyo kung paano tayo mag-order ng card sa ating GCash app. So first, punta lang po tayo sa ating screen at atin lang pong i-open ang ating GCash app. Sa ating GCash app ay madali na po mag-transact kasi meron po tayo dito mga pagpipilian if ever gusto nating mag-send, mag-pay ng bills at marami pang iba. So dahil ang target natin ay mag-request ng card, ay i-click lang po natin itong card. So mga kabangers, ito na po yung lalabas at sa bandang ibaba ay meron po tayong options na pagpipilian. So order a card and link my card. Sa link my card ay if ever na may card na po tayo. So dahil wala pa po tayong card, so ito pong i-click natin, order a card. So i-click lang po and then dito ay may pagpipilian na send me a card and buy sa store nila. So dahil wala pa pong available sa store ay dito po tayo sa send me a card. So i-click lang po natin. So mga kabangers, ito po yung card na ma-receive natin at ang card na ito ay hindi po refundable. Again, it is non-refundable. So ang card natin ay babayaran po natin sa halagang 250 pesos. So let us click next. So, next one mga kabangers ay about naman sa delivery information. So, in here naman ay kailangan nating ilagay yung name at information ng delivery address natin at kung sino yung tatanggap ng ating card. Make it sure lang na tama yung mga information na in-input natin para po hindi na magkamali and of course para matanggap natin ng mas maaga or ng tama yung card natin. If tapos na po tayo, ay click lang po natin ang next. So, in here mga kabangers, makikita natin yung information na in-input natin. So, if ever na merong mali, ay pwede pa rin natin itong i-edit. And then, dito sa bandang ibaba, ay makikita natin dito ang card fee breakdown. So, yung card natin ay nagkakahalaga ng 185 pesos and then yung delivery fee ay 65 pesos. So, that's why kailangan natin magbayad ng 250 pesos. And after that, ay check lang po natin ang I understand that the foregoing fees are not refundable. And then, click natin ang confirm. Let us click pay 250 pesos. Let us click proceed. So, ayan mga kabangers, order successful na po. So, your card will be delivered soon. So, if ever na nasa NCR kayo, ay mag-expect po kayo ng 4 to 6 business days. Sa Luzon ay 6 to 8 business days. And if ever na nasa Visayas or Mindanao naman kayo, ay mag-expect po tayo ng 8 to 10 business days. So, i-click OK. So, ayan na mga kabangers, successful na po yung order natin at hintayin lang po natin yung order natin na i-deliver sa ating bahay. So, mga kabangers, that's all for today's video and thank you so much for always supporting our tutorials. See you again in our next tutorial and have a very good day. God bless and goodbye everyone.